Narito ang mga headline news. Ayon sa gabay at biyaya ng Diyos, ay maayos na natapos ang First Rizal Rodriguez Remnant Conference sa ating simbahan. Nagkaroon ng opening worship ang Remnant Vision Academy School para sa pagbubukas muli ng klase sa taong ito. Sa linggong ito ay maayos na natapos ang Regional Church Ministry sa Laniera, Nueva Ecija at Santiago, Bolinao. Hawak ang salita ng Diyos ay nagkaroon ng opening worship ang Jason Mission House ng Jason Healing Regional Church. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message na nakaraang linggo ay A Church That Builds Monuments for a Future Generation mula sa Joshua chapter 4 verse 7. Magandang araw! Narito ang OLMC News. Ang First Rizal Rodriguez Remnant Conference na may temang Remnant Turning Point that Save 237 Nations and 5,000 Tribes ay matagumpay na natapos sa ating simbahan mula noong June 12 hanggang 15, Huwebes hanggang Linggo, ayon sa gabay at biyaya ng Diyos. Ang conference ay sinimulan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagpuri sa Panginoon at ang pagpasok ng mga team leader, hawak ang flag ng 10 team na nabuo at ang watawat ng bansang Pilipinas at ang South Korea. Bago ibigay ang unang lecture ay umawit ng special praise ang Remnant Summit Choir ng Bartisan Prayer. At para sa conference nito, ang speaker ay si Reverend Ju Yungte. Sa unang lecture, ipinahayag niya ang patungkol sa pagtatayo ng Christ Bartisan sa ating mga sarili bilang ating personal Bartisan. Para sa pangalawang lecture, bilang special praise, inawit ng mga remnants mula sa Southeast Asia Mission Center Church ang Jesus is the Christ. At sa pangalawang lecture, ipinahayag ni Reverend Ju ang mensahe ng Church Bartisan. Pagkatapos ibigay ang dalawang lecture ng umaga at hapon, nagbigay ng special forum sa kani-kanilang ministry si Pastor Rexel ng To The World Church sa Mindoro. Gayon din si Pastor Delia ng Southeast Asia Mission Center Church. Sa gabi, pagkatapos ng special forum, bilang team mission ay iginuhit at gumawa ang bawat team ng mensahe ng daan ng kaligtasan. Kinabukasan ay ang pag-conquer sa Kanaan. Sa pamamagitan ng paglalakad ng lahat ng team papunta sa Mascap, hawak ang mensaheng pinanghawakan sa mga lectures at habang minemeditate ang 7-7 prayer, pagpunta sa Mascap ay nag-scatter ang 10 team upang makapagbahagi ng mensahe ng daan ng kaligtasan sa mga tao roon. Sa gabi, pagbalik sa ating simbahan ay ibinahagi ng mga representative ng bawat team ang kanilang mga forum at mensaheng napanghawakan habang naglalakad papunta sa Mascap at pagbalik sa ating simbahan. Sa pangatlong araw ng conference, ang lahat ay dumalo para tumanggap ng mensahe mula sa core training. Pagkatapos nito, bago simula ng pangatlong lecture, ay inawit ni Deaconess Ina ang Grace bilang special praise. At sa huling lecture, ipinahayag ni Reverend Chu ang mensahe ng kanyang ipinahayag mula sa unang lecture hanggang sa panghuli niyang mensahe, ang personal Bartisan, church Bartisan at field Bartisan. Sa hapon, pagkatapos ipahayag ang lahat ng mga lecture, ay nagkaroon ng talent at sports festival. At ang mga team ay naglaban-laban at naglaro ng basketball, tug of war at dodgeball. Sa gabi ay Praise Cultural Festival kung saan nagkaroon ng body worship contest at ipinakita ng bawat team ang kanilang mga inihandang body worship presentation. Ipinakita rin at nagbigay ng special praise sa pamamagitan ng pagsayaw ng Ramsong ang mga taga-Jinyong Emmanuel Church. Special drama naman ang ipiniresent ng mga taga One Light Mission Church na may mensaheng kapag hinayaan mo na si Kristo ang manguna at maging driver ng iyong buhay, kailanman ay hinding-hindi ka mapapahamak. At para sa special praise ay nagduwit na kumanta si Pastor Cheteyong at Deaconess Ina ng Lord's Prayer. Bago ang awarding sa pangunguna ni Assistant Pastor Ivy ay nagkaroon ng Remnant Night, kung saan ang lahat ay sama-samang nanalangin ng taimtim.
Pagkatapos nito ay awarding ceremony para sa mga nanguna sa pag-conquer sa Kanaan papuntang Mascap, gayon din sa mga nanalo para sa talent or sports festival at sa mga nanguna sa mga praise cultural festival. Sa huling araw ng conference, ang nagbigay ng pulpit message sa ating unity worship ay si Reverend Yu na may temang A Church That Builds Monuments for a Future Generation mula sa Joshua chapter 4 verse 7. Pagkatapos nito, bilang appreciation sa 5 simbahan na nagkaroon ng oneness at dumalo sa conference na ito, gayon din sa guest speaker na nagbigay ng lecture para sa first RRRC, ay binigyan sila ng commemorative certificate. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa paggabay at pagsama niya sa maayos na natapos na First Rizal Rodriguez Remnant Conference upang wasakin ang kadiliman at kultura na dala ni Satanas sa Rodriguez Rizal at sa Pilipinas. Nawa, sa pamamagitan ng conference nito ay tunay na magkaroon ng turning point ang bawat isa at tunay rin na maitayo ang bartisan sa ating mga sarili sa simbahan at sa field na pinahahawakan lamang ang 7-7 at ang tipan ng tanging Kristo, tanging kaharian ng Diyos at tanging pagpuspos ng banal na Espiritu. Gayon din, patuloy tayong manalangin para sa Second Rizal Rodriguez Remnant Conference na gaganapin sa susunod na taon. Sa pagbubukas muli ng klase para sa taong ito, noong June 17, Martes, ay nagkaroon ng opening worship ang Remnant Vision Academy School at ibinigay ni Pastor Kim Yonjin ang mensahe ng daan ng kaligtasan sa mga RVS Remnants at sa kanilang mga magulang. Ang bilang ng mga estudyante ng RVS sa taong ito ay 19. Sa Class A ang mga kinder, ang Class B naman ay ang mga nursery at ang Class C naman ay mga baby remnants. Ang schedule ng kanilang klase ay tuwing Martes hanggang Biyernes, mula 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mula sa Mark chapter 16 verse 15, ang vision ng Remnant Vision Academy School ay nakatuon sa pagbibigay ng edukasyong nakasento kay Kristo, palaguin ang mga remnants sa kanilang mga spiritual at palakihin sila bilang mga spiritual elite, spiritual president at spiritual billionaire na magliligtas sa 237 nations at 5,000 tribes sa mundo. Sa linggong ito ay maayos rin na natapos ang Regional Church Ministry sa Laniera, Nueva Ecija at Santiago, Bolinao. Noong Miyerkules, June 18, 5:30 ng hapon ay ministry sa Laniera, Nueva Ecija. Itinipon ng mga remnants at mahalagang miyembro doon sa bahay ni Sister Annabel. At ibinahagi ni Assistant Pastor Mary Jane ang mensahe mula sa ating pulpit message na A Church That Builds Monuments for Future Generation mula sa Joshua chapter 4 verse 7 at ang field message ng number 1, ang daan ng kaligtasan. Kinabukasan, Huwebes, June 19, alas 6 ng gabi, ay ministry sa Santiago, Bolinao. Itinipon ang mga remnants at adult doon sa bahay ng nanay ni Elder Val, kung saan sila ay sama-samang nagpapuri at nakinig sa salita ng Diyos na nakasentro rin sa ating pulpit message ngayong linggo. At gayon din na ipinahayag ang field message number 1, ang daan ng kaligtasan. Nawa, patuloy tayong manalangin para sa mga regional churches na ito para sa evangelism at mission movement. Noong Huwebes, June 19, alas 5 ng hapon ay nagkaroon ng opening worship para sa Jason Healing Regional Church na mission house nila Assistant Pastor Ana Marie at Deacon Bong. Kasama ang mga assistant pastor, church members at ang mga bagong mananampalataya na dumalo sa opening worship ng Jason Healing Regional Church ay ipinahayag ni Senior Pastor Che Taeyong ang mensahe ng daan ng kaligtasan at sila ay tumanggap sa Panginoon. Patuloy nating isama sa ating mga panalangin ang Jason Healing Regional Church na sa pamamagitan nito ay mahanap ang mga disipulong itinago ng Diyos at maging lugar at simbahan nito na ipinapahayag lamang ang salita ng Diyos at ang tanging Kristo. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message na karaang linggo ay A Church That Builds Monument for a Future Generation mula sa Joshua chapter 4 verse 7.
Unang ipinahayag sa mensahe ang 777 prayer setting na personal bartisan, church bartisan at field bartisan kinakailangan nating itayo. Pangalawa, ang multi-ethnic courtyard upang palakihin ang mga remnants mula sa 237 nations, 5,000 tribes, TCK, CCK at NCK bilang mga spiritual summit. Sumunod, ang healing courtyard na magbibigay ng kagalingan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pang-apat, ang courtyards ng mga remnants upang sila ay ma-raise up bilang mga spiritual president, spiritual reach at spiritual leaders na magliligtas. At huling ipinahayag sa mensahe na walang anumang makasariling motibo, ambisyon o pagmamataas, tayo ay maging witness ng 12 stone na mayroong panalangin. Announcement. Mamaya alas 6 ng hapon ay devotion worship ng District Group 6. Bukas, June 23 hanggang June 25 ay opening worship ng Palawan Addiction Prevention Evangelism School. Sa June 26, Huwebes, 6:30 ng gabi ay Rodriguez Addiction Prevention Evangelism School. Sa susunod na linggo ay mayroong evangelism camp sa field ng Mediterranean Heights ng Jason Healing Regional Church. Mula June 29 hanggang July 20 ay vision consultation para sa next generation ng mga remnants. June 30, Lunes, alas 9 ng umaga, ang opening worship para sa first semester ng 237 5,000 Tribes PRTS class. Sa June 30 rin, 6:30 ng gabi, ang opening worship ng 3 Summit Academy. Nawa, sa linggong ito ay tunay na nagkaroon ka ng turning points sa ating mga sarili at pinanghawakan natin ang mensahe na magtayo ng monumento para sa mga susunod na henerasyon upang magligtas. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat.